Post-traumatic stress disorder presented by Knight Bellalba. Ang post-traumatic stress disorder or PTSD ay isang mental health condition na nagpapakita ng isang nakakatakot o shocking event. Ito ay naglalabas ng bad memories, nightmare, anxious feeling, and hindi mawala sa isip ng mga pangyayari. Ang PTSD ay nagmula noong 1980s, pero noong World War I and II, ang tawag dito ay shell shock or combat fatigue. Over time, nalalaman natin na paano ang trauma ay nakaapekto sa utak ng tao. Ang learning agenda natin ngayon ay ang introduction to the disorder, ang pangalawa ay available treatments, ang pangatlo ay identification methods, ang pang-apat ay prevention strategies, ang panglima ay additional information. Introduction to PTSD. Ang PTSD nga, kagaya ng sabi ko, ay isang mental disorder na nakadevelop sa na-experience na mga sasamang pangyayari or traumatic events. Ang PTSD ay pwedeng magmula sa combat exposure. Example nito ay mga nakakuha nito ay mga military personnel na nasa gera at na-acquire nila yung PTSD. Ang sunod naman ay mga physical or sexual na na-assault, yung mga biktima ng violence attack, abuse, yung rape na pwede itong mag-lead sa PTSD. Ang sunod naman ay ang natural disaster, yung mga survivors na sa earthquake, floods, hurricane, tsaka mga iba pang natural disasters, pwede silang makadevelop ng PTSD. Ang sunod naman ay mga aksidente na involved sa mga serious car accident, sa mga plane crash, pwede rin itong mag-lead at makatrigger sa PTSD. Ang sunod naman ay ang symptoms. Ito yung mga nare-experience natin, yung mga past traumas natin, yung avoidance, tsaka avoidance of reminders, tsaka naalala natin yung mga nangyari kayong mga negative changes sa pag-iisip natin at mga mood natin, tsaka yung heightened arousal. Iba pang symptoms nito ay mga intrusive memories, kagaya nga ng flashback, nightmare, mga severe emotion distress na naka-related sa traumatic event, yung avoidance nga, yung avoidance sa mga lugar, mga tao, sa mga activities na nakapag-remind sa iyo sa PTSD, sa mga traumatic event. Ang sunod naman nito ay mga negative changes sa ating mga mood, yung feeling ng guilt, shame, detachment sa mga ibang tao, kagaya rin ng experience ng pag-process ng positive emotion, nagiging nega na tayo. Ang sunod dito ay changes sa physical and emotional reaction. Kagaya nga natin, mabilis silang mataranta, mabilis silang matakot, tapos na-experience sila ng kahirapan sa pagtulog, tsaka sa nagiging violente na rin sila. Ang prevalence nitong PTSD kasi ang lahat ng PTSD, lahat tayo maka-experience nito. Kaya ng vulnerable dito yung mga combat veterans, mga survivor ng natural disaster, tsaka mga biktima ng mga abuso. Ang mga available treatment sa PTSD, ang cognitive behavioral therapy or CBT, exposure therapy, eye movement desensitization and reprocessing, EMDR. Ito yung mga available treatment para sa PTSD. Ano nga ba yung CBT? Ang CBT ay nakapokus sa changing negative thoughts and pattern behavior na associated sa PTSD. Paano ba to? How it works? Ang CBT ay nakakatulong para ma-develop ang coping strategies at para ma-manage nila ang symptoms kagaya ng anxiety and avoidance behavior. Effectiveness ng CBT ay nakaka-reduce ng PTSD symptoms at na-improve ang overall quality life nila. Ang exposure therapy naman, ito ay isang type ng therapy na nag-i-involve sa exposure. Ni-expose natin yung individual sa traumatic events or situation na trigger ng PTSD symptoms. Ang goal nito ay ma-help ang mga individuals para ma-confront nila yung kanilang takot at para malaman nila kung anong gagawin nila
sa kanilang emotion at paano sila mag-cope dito. Bakit ba mahalaga ang exposure therapy sa PTSD? Kasi ito ay nakakahit na para sa mga individuals, front nila yung mga fears nila, yung mga takot nila, at malaman nila kung paano gagawin sa mga kanilang emosyon. Paano ba nag-work itong exposure therapy? Ang exposure therapy ay nakakatulong ma-process ang traumatic memories sa isang safe and controlled environment para maharap nila ang kanilang takot at para maisip nila na ang traumatic events ay hindi na isang threat. Ang effectiveness ng exposure therapy ay nakaka-reduce ng PTSD symptoms kasi tinutulungan nito ang individuals na ma-overcome ang avoidance behavior at nadi-decrease nito ang intensity ng kanilang emosyon na response sa trauma na nakapagpa-trigger nito. Ang EMDR isang therapy o approach na nag-i-involve sa bilateral stimulation, magagaya ng eye movements or tapping. Habang ang individual ay nagre-recall ng traumatic event, ang aim nito ay ma-process yung brain na ma-reduce yung emotional impact. Paano nga ba to nag-work? Ang EMDR ay nakakatulong sa individual na ma-process yung traumatic memories na nilink ito ang adaptive information. Ito ay nakakatulong para mabawasan ang emotional stress na associated sa traumatic event. Ang effectiveness ng EMDR, ang effectiveness nito ay nakaka-reduce nga ito ng PTSD symptoms, tsaka nag-i-improve na rin, pina-improve nito yung psychological well-being ng may PTSD. Yan nga kagaya explain ko. Ang daw dito ang complementary therapies na pwedeng maka-help sa CBT, sa exposure therapy, eye movement desensitization and processing, yung yoga, yung mga meditation kasama ng mga grupo para mabawasan yung kanilang exposure sa masamang trauma, para yung breathing exercise din nila makontrol nila yung kanilang mood. Tapos ang identification method for PTSD, ang diagnosis criteria according sa DSM-5, PTSD is diagnosed when symptoms persist more than a month and significantly impact daily life. Ang according sa DSM-5, kung ang individual ay naka-experience specific set of symptoms following exposure to traumatic events, ang diagnosis criteria para sa PTSD sa DSM-5 ay include sa 5 key components. Ang una ay ang exposure to trauma, sunod ang intrusive symptoms, sunod ang avoidance, sunod ang negative changes sa mga mood, sa pag-iisip at mood, sunod ang changes sa arousal and reactivity, sunod ang severity and impact. Tapos yun. At ano nga ba yung screening tools na ginagamit sa PTSD checklist para sa DSM-5? Ito ay ginagamit ng mga clinicians para i-assess ang individuals na may symptoms ng PTSD. Meron itong mga different rules para ma-screen ang mga PTSD. Ano bang prevention strategies ng PTSD? Kailangan ito early intervention para maagapan yung paglala ng PTSD, para mapag-provide ng support at para mabawasan yung risk ng pagkakaroon ng PTSD. Building resilience nga, kagaya nga ng sinabi ko kanina, magde-develop ng coping mechanism tsaka social support. Yung kailangan nandyan yung pamilya na sumuporta sa may PTSD kasi mahirap ang dadaanan ng PTSD kasi nandyan yung guilt, nandyan yung mga
flashback na nangyayari. Kailangan din nila ng healthy lifestyle, kagaya ng mag-yoga sila, kain ng mabuti, kapag kakain ng tama, para maibawasan yung paglala ng PTSD. Yun nga, don't hesitate to seek professional help. Hindi natin kaya mag-isa ang PTSD, kaya kailangan natin mag-consult sa mga psychologists upang magabayan tayo para hindi lumala ang PTSD. Additional information for the lay people. Itong self-care tips, ini-encourage natin ng mga may PTSD na mag-exercise, gumamit ng iba't ibang relaxation technique para at i-maintain nila ang routine na ito. Kagaya ng relaxation technique, kagaya ng breathing exercise, inhale, exhale, para mabawasan yung stress. Ang sunod na information para sa mga lay people ay ang pagsisik ng help ng may PTSD ay hindi masama. Kailangan natin mag-seek ng help kasi para ito sa sarili mo at para ito sa mga mahal mo sa buhay, para hindi lumala ang iyong PTSD. Thank you for listening. Ito nga pala aking ginamit na source para sa aking presentation. Thank you.